Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Padua at shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ang kahulugan nito? Princess 7, anong ibig mong sabihin? Nagdududa si Ghost Zone. Nag-alinlangan pa siya kung mali ba ang narinig ng tenga niya. Am I not clear enough? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa palasyo. Ang palasyo ay hindi kailanman makikialam dito. Mahinahong sabi ng ikapitong prinsesa. Halos hindi na huminahon si Ghost Zone at direktang binibigkas ito. Pero kung pag-isipang mabuti, parang totoo nga. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang kanilang taya ay na sila ni Yumi and Shure ay kumuha ng sarili nilang mga tao para patayin si Aaron. Ngayong hindi pa tapos ang 100 round, talagang hindi angkop para sa kanya na makialam ng sobra. Sa pag-iisip nito, medyo gumanda ang kalooban ni Moltozon at pinatatag ang kanyang Diyos. Galit niyang sinaway si Hangluan at ang iba pang malapit, hindi pa tapos ang 100 round. Paano makialam ang 7 prinsesa? Hangluan, agad na bumuo ng team at patayin ang bata. Kahit kakaiba talaga siya, huwag mong kalimutan na matagal na niya tayong inaway. Tinatayang pagod siya at tigreng papel lang. Gustong tumigil ni Hangluan sa pagsasalita. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Aaron sa hangin, ngunit wala siyang nakitang pinsala sa kanya. Kung gusto niya itong patayin ng ganito, talagang nagdududa siya sa authenticity ng mga salita ng Aswang Zone. Hindi siya mukhang paper tigre. 7 prinsesa. Kinagat ni Hangluan ang kanyang mga ngipin at diretsyong lumuhad sa lupa. Ito ay ang aming kawalan ng kakayahan. Dati, ang Ghost Zone at Jade Face na si Shire ang nanguna sa napakarami sa atin, ngunit hindi nila siya kayang saktan. Sa halip, hinayaan nila siyang patayin ang general. Ito ay walang pagkakaiba sa pagitan ng pagmamadali at pagkamatay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa ating mga salita. Imbes na mamatay ng ganito, mas mabuti pang mamatay sa kamay ng 7 prinsesa. Hindi ako pupunta mamaya, pero kung gusto akong sisihin ng 7 prinsesa, patayin mo na lang ako. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ang mga salita ay nahulog, ang pulang luan ay mabangis na ibinaba ang kanyang ulo, at mukhang siya ay nasa kanyang pagtatapon. Tulad ng Hangluan, handa tayong marinig na hinatulan tayo ng 7 prinsesa at mamatay ng walang pagsisisi. Halos sabay-sabay ding lumuhad ang isang grupo ng mga halimaw sa likod ng Hangluan. Bagamat nagmakaawa sila para sa kasalanan, alam din nila na ito ay pagkuha lamang ng pag-urong bilang advance. At least, sa chorus ng napakaraming tao, kahit na gustong magkasala ng 7 prinsesa, hindi nila papatayin ang lahat ng sabay-sabay. Sa kasong iyon, ito ay higit na mabuti kaysa sa pagmamadali sa kamatayan. Nataranta at nagalit din si Ghost Zone. Paano niya naisip na gagawin ito ng mga lalaking ito? Convict. Sumimangot ang ikapitong prinsesa at sinabing, anong krimen? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at hindi maintindihan kung ano ang gusto ng 7 prinsesa. Lahat kayo ay mula sa Devil Cloud Ghost Town. Bagamat ang ating prinsesa ay isang prinsesa, imposibleng iunat ang kanyang kamay ng matagal para pangalagaan ang inyong mga gawain. Kung gaano katalino ang katulong sa tabi ng 7 prinsesa, ninisyon niya. Gayunpaman, ang 7 prinsesa ay hindi gumagalang sa kanya kasama ang aking multo. Bagamat hindi nila nalampasan ang pinto, sila ay kalahati, hindi tanga si Hangluan. Bagamat siya ay sunod sa Nuren, malinaw na tinatanong niya ang pangunahing punto. Bantayan ang iyong mga salita at gawa. Malamig na sabi ng Entourage, anak pa rin ng budwar ang prinsesa ko. Paano ako mag-aasawa? Kung maghihintay ka ng kalokohan, gusto ka talagang patayin ng 7 prinsesa. Sa sandaling nahulog ang mga salita, bagaman ang Hangluan at ang iba ay mukhang natatakot, sila ay talagang
Ngumiti, sapagkat ang teorya ng 7 prinsesa ay talagang napatunayan ng maraming bagay, na nagpapahirap sa kanilang pagsakay sa isang tigre at isang maling alarma lamang. 7. 7 Princess, what do you mean? Sabi ni Ian Shire, hindi ba nagpunta ka dito specially para pakasalan ako? Mamaya, hahalikan ng Devil Cloud Ghost Town ang pamilya Pei. Bakit? Pagkatapos noon, ang multo na si Zun ay kakaibang tumingin sa katulong, tumingin sa kanya ng may kahinahinala, at tila nagtatanong kung siya ay mali. Ngunit nang magtanong si Mao Tongzun ay sinampal niya ito ng malakas sa mukha, at ang sumampal sa kanya ay hindi iba, kundi tagasunod lamang ng 7 prinsesa. Ang Ghost Zone ay patayo at paalang sa loob ng maraming taon. Kailan kaya ng ibang tao para sampilan siya ng ganito, not to mention a mere servant, black dust surround the whole popularity on the spot. Ngunit sa oras na ito, kailangan pa niya ng tulong para makatayo, lalo na sa pagsisikap na lumaban. Galit na tumingin siya sa mga lalaking nasa likuran niya at natural na inaasahan na gagawin nila ito, ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa mga oras na ito, natisod ang katawan niya, dahil pati ang mga lalaking tumulong sa kanya ay binawi ang kanilang mga kamay at binawi ang kanilang mga katawan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ikaw, ang multo na si Zun ay medyo nalilito at walang magawa. Anong ibig sabihin nun? Ang sampal na ito ay para turuan ka ng kalokohan. Medyo malamig na boses ang ginawa ng attendant, tumingin sa estatwa ng multo at sumigaw. Hindi, imposible, imposible. Alam ni Ghost Zun na ang pangkalahatang kalakaran ay tila nawala, ngunit ayaw niya. Bigla niyang naalala ang isang bagay, tumingin sa 7 prinsesa at sinabing, ang 7 prinsesa, ang jade face na si Shire ay nagpadala sa akin ng mahabang libro. Ang mahabang libro ay nakasulat sa iyo at sa akin, at mayroong selyo ng may-ari ng pamilyang Pei sa aklat. Hindi na mahalaga kung hindi mo ito makilala ngayon. Pagbalik mo, makikita ko kung paano mo ipaliwanag sa kanya. Ang ika-7 prinsesa ay ang kanyang sariling anak, at ano ang iyong estatwa ng multo sa oras na ito. Kailangan mo lamang gamitin ang iyong utak upang malaman kung ano ang pipiliin ng aking Panginoon. Naiinis na ngumiti ang lalaki. Hindi ba siya natatakot na sirain ang kontrata ng hayagan at kutsain ng mundo? Sa mga panahong iyon, sino sa ilalim ng pamilya ng demonyo ang hindi nakakaalam ng iyong eskandalo, at sino ang nangahas na makasama ka? Malamig na sigaw ni Ghost Zun. Hehe, si Jade Face Shire ang messenger. Ngayon ay patay na siya. Natural, totoo o mali ang mahabang librong dala niya. Ken Antel, masasabi rin natin na ang Jade Face Shire ay may lihim na motibo. Lihim niyang sinamantala ang pagkakataon na nakawin ang Master Seal at gumawa ng mahabang libro. Ang layunin niya ay makipagsabwatan sa iyo sa loob at labas, gumawa ng ilang malilim na bagay, kunin ang kayamanan ng aking pamilya Pei, at iba pa. Malamig na sabi ng lalaki. Pagkatapos ay muli niyang sinulyapan ang multo na si Zun at idinagdag na may panunuya, ano ang ginawa niya para sa isang patay na tao. Sino ang makakaalam? Ikaw, sa sandaling ito, tuluyang nawalan ng salita ang mautong si Zun. Tumingin siya sa 7 prinsesa at iba pa, at tumingin sa mga lalaking nakaluhod lang sa lupa at sadyang lumalayo sa 7 prinsesa. Okay. Galit na ngumiti si Ghost Zone, pasuray-suray sa pwesto at walang awa na tumikim, kayong mga mandurumog, ipagkanulo ninyo ako at dein ninyo ako, magkakaroon kayo ng kagantihan. Kung may retribution talaga, I think thousands of enemies who died in the Magic Cloud Ghost City would have come to you for revenge. Or maybe you're right. Today is your retribution. Ibinaba ni Hong Luan ang kanyang ulo at malamig na sumigaw. Nagalit si Ghost Zone at tinitigan si Hong Luan. Mabuti. Tumanggo si Ghost Zone, ibinalik ang kanyang mga mata at tumingin sa ika-7 prinsesa, dahil napakalupit mo, bakit mo ako tinatanong kung maayos pa ba ako? Ika-7 prinsesa, pinagtaksilan ka ba ng mga katulad ko? Kung gayon, maaari mong sabihin. Ghost Respect Way. Ito ang kanyang huling dayami, dahil ngayon lang ay dumating ang 7 prinsesa mula sa lugar ng pagmamaneho at tinanong siya kung ayos lang siya, na nagpapakita man lang na interesado sa kanya ang 7 prinsesa. Ang 7 prinsesa ay palaging mabait at matuwid. Sa palagay mo ba ay tulad ka ng isang nawawalang aso na ipinagkanulo ng iyong mga tauhan?
Malamig na ngumuso ang attendant. Ang sabi mo naman, tinanong ng 7 prinsesa kung ayos ka lang ba, nakangising sabi nito ng attendant. Tumahimik ka, 7 prinsesa ang tinatanong ko, hindi iyong munting hayop. Nanlaban ng galit si Ghost Zone. Hindi man lang natakot ang attendant, ngunit ayaw na niyang magsalita pa. Malamig siyang ngumiti at hinintay na magsalita ang 7 prinsesa. Ibinalik ng ika-7 prinsesa ang kanyang mga mata sa Aaron at tumingin sa ghost na si Zune, ano ang gusto mong itanong sa akin? Sa tingin mo, ngayon lang ako nagtanong. Kung okay ka lang, kasi akala ko, interesado ako sa'yo. Tumanggo si Ghost Zune, hindi ba? Bagamat may belo ang 7 prinsesa, kitang-kita na kahit sino ay makakakita sa kanyang tumatawa sa kanyang mga mata. Siyempre, ito ay mas katulad ng isang walang awa na pangungutya sa mga mata ng aswang Zune. Napagkamalan ka yata ng Ghost Zune. Natigilan ang ika-7 prinsesa at nakangiting sinabi. Sabi niya, ngumiti ang mga katabi niya at nagtakip ng tiyan. Maging ang grupo ng mga opisyal ng ritual at tanod sa likod ng 7 prinsesa ay nakangiti. Si Ghost Zune ay may nagbabantang premonition sa kanyang puso, at may kung anong bagay na talagang nakasabit sa kanyang mukha. Tanong niya, misunderstanding. Haha, 7 prinsesa, may mga pula ka na gustong kumain ng karne ng sin. Haha, akala niya, mas malakas na tumawa ang attendant. Halos sabay-sabay din na parang may iniisip si Hangluan at ang iba pa doon, at isa-isa ring nagtakip ng bibig at ngumisi. Sa oras na ito, dahan-dahan ding ibinuka ng 7 prinsesa ang kanilang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Napagkamalan ka yata ng Ghost Zone. Malamig na ngumiti ang ika-7 prinsesa, at may malaking hindi pagkakaunawaan. Tinanong ka ng prinsesa kung okay ka lang. Wala siyang pakialam sa kalusugan mo, pero gusto lang niyang malaman kung kaya mo pa bang tuparin ang taya. Kanina ko lang tinanong ang mga tauhan mo. Nagpapatunay ba ito na gusto sila ng prinsesa? Malamig na ngumiti ang ika-7 prinsesa. Ano? Nang marinig ito, ang maltong si Zune ay natisod ng 3 hakbang, ang kanyang puwet ay diretsyong nanlambot sa lupa, at hindi na siya nakabangon. Ang buong tao ay parang 5 kulog. Ang mga salitang ito ay hindi lamang pumutol sa kanyang puso tulad ng isang punyal, ngunit din ang kanyang buong dignidad bilang tao sa mga piraso. Ang pinaka-nakakahiya sa mundo ay ang pagiging amorous. Malinaw, ang kanyang posisyon bilang isang marangal na multo ay ginagawa itong isang malaking kahihiyan. Hindi siya gusto ng mga tao. Gusto lang nilang itanong kung patay na siya. Medyo magaan lang. Kahit na gusto ng prinsesa ko na protektahan ang mga tao, hindi kanya pinoprotektahan. Dahil nanalo siya sa taya na humigit kumulang Aaron ang kailangang protektahan. Ngumisi ang lalaki. Nang marinig ito, tumanggo rin sa isa't isa si Hangluan at isang grupo ng mga tao. Sa sumunod na segundo, ginalaw ni Hangluan ang kanyang kamay, at biglang may lumabas na espada sa kanyang kamay at diretsyong tumusok sa puso ni Guizan. Halos kasabay nito ay itinutok din ng mas matalinong nakababatang kapatid ang ulo ng maltong si Zune mula sa kabilang panig at direktang itinaas ang mahabang kutsilyo. Ikaw, iminulat ni Multo Zune ang kanyang mga mata at tumingin sa isang grupo ng kanyang mga tauhan. Paparating na ang kabayaran mo. Malamig na ngumiti ang matalinong kapatid at diretsyong nahulog ang malaking kutsilyo. Sa itim na gas at pag-spray ng dugo, agad na bumagsak ang ulo ng aswang Zune mula sa tuktok ng kanyang balikat. Matapos gamulong sa lupa ng ilang beses, na-assimilated ito sa nahulog na katawan upang gumawa ng itim na gas, at tuluyang nawala sa mundo. Welcome, dakilang Zia. Ang grupo ng mga taong pumatay sa aswang Zune ay nagmamadaling lumuhad patungo sa Aaron at sumigaw. Ang 7 prinsesa ay tumingin pabalik ng mahinahon, tumingin sa hangin at malumanay na ngumiti. Kasabay nito, dahan-dahan nilang itinaas ang kanilang mga kamay at hindi napigil ang pumalakpak. Ang sariling lakas ay kayang pigilan ang mabangis na libo-libong tropa. Hinahangaan ko ito, hinahangaan ko ito. Bumantong hininga at ngumiti ang 7 prinsesa. Nang makitang stable na ang sitwasyon, binawi din ni Aaron ang sinaunang palakol at jade sword at malumanay na lumipad pababa. Kanina pa ako reckless. Patawarin mo ako, Great Zia. Nang makarating si Hansani, si Hangluan at ang kanyang mga barkada ay nagmamadaling humingi ng awa. Yes, Guizan is dead. Please Grandpa, Lolo, hayaan mo na lang kami. We won't dare again. Even.
Maaari kaming gumawa ng mga baka at kabayo para sa iyo. Oo, pinayagan mo kaming pumunta sa silangan. Hinding-hindi tayo pupunta sa kanluran. Patawarin mo kami. Nang makita ang grupo na labis na nagmamakaawa, ngumiti ang 7 prinsesa at tumingin sa Aaron nang walang sinasabi. Hindi mo kailangang maging isang baka o isang kabayo. Tumingin si Aaron sa 7 prinsesa at ibinalik ang tingin sa lahat. Kung tutusin, natatakot talaga ako na baka isang araw mapunta ako sa multo na si Zun. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. I mean what I say. Since you are not unfaithful, I can let you go. However, what do you say about injustice? Sa sandaling marinig nila ito, ang isang grupo ng mga tao na kumalma lang ay hindi maiwasang banggitin ang kanilang galit sa kanilang lalamunan at nagmamadaling yumoko, Lolo. Lolo, huwag, kami, ayaw namin, mamatay, hindi man lang naglakas loob na iyangat ni Hong Luan ang kanyang ulo. Kung tutuusin, naging bastos siya sa Aaron noon, pinilit niya ang walang laman na bureau at bomb ulong. Anong meron? Dakilang siya, napakaraming mga inosenteng tao sa pagkabihag sa ilalim ng lupa, kung iingatan mo sila, ito ba ay kabutihan at katwiran, pinaalalahanan ni Aaron, agad na naunawaan ni Hong Luan ang ibig sabihin ng Aaron at nagmamadaling ibinaba ang kanyang katawan, pupunta tayo at pakakawalan ang lahat ng aliping hayop sa 4 na distrito, pagkatapos, nagmamadaling pinamunuan ng Hong Luan ang isang grupo ng mga tao para umatras, gayunpaman, sa oras na ito, ibinuka ni Aaron ng kanyang bibig, stop, 2 salita lamang, ngunit pinatayo nila sila doon nang hindi gumagalaw sa lugar. Nga pala, tulungan mo akong mag-announce ng isang bagay. Aaron na kalsada, anong meron? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!